extended na po mga kaibigan para sa ilang lugar sa Pilipinas, kasama na po ang NCR sa ipinatutupad pong enhanced community quarantine hanggang natatagal po hanggang katapusan nitong buwan. At meron na tayong bagong programa ngayon na mapapakinggan sa radyo. Kaya doon sa ayaw makinig sa atin, pwede na kayo makinig doon sa Incheck. Programa ng Incheck. At bali ba, ito po ay ine-ere sa isang government station. Walanjo. Hindi ho ba mga kaibigan, yan ang tinatawag na walastik. Wow China. Hindi ko naman alam kung anong programa yan. Kasi wala namang ganong nakikinig doon sa government station Kahit magtitihaya pa ng nakatuwad yun, nakabikini. Magtutuwad sa karsada na nakabikini yung istasyon na yun. Wala nakikinig doon, na nanonood doon. Kung hindi pa mai-hook up ng malaking istasyon yun, wala na. Doon lang sila nagkakaroon ng viewers at saka ng listener kapag ka naka-hook up, doon sa hinuhook up sila ng malalaking himpilan ng mga commercial stations. At ang kahanga-hanga po, itong ilang mga residente ng Caloocan na nagsasauli ng ng kanilang 8,000 social amelioration. Hindi naman sila mayayaman. Para sa akin, ito yung mga tunay na bayani ngayon, mga kaibigan, kasama ng mga frontliner. Ito hong mga nagsasauli na to, kamukha nung doon sa Marikina, yung street sweeper. At ito nga sa barangay Bagong Silang ng Caloocan, may mga mga hindi isa may mga residente. Akalain ninyo nagsauli ng 8,000 piso na tulong sa kanila ng pamahalaan. Hindi naman mga mayayaman po yan, po. Ang katwiran lang nila, may mga iba pa na dumadaing na higit pang nangangailangan siguro sa kanila. Alam nyo kung ba't ako humahanga sa mga ganitong tao? Kasi alam naman ninyo, hindi naman tayo mayaman. Talagang isinilang tayo mahirap lang. Kaya ako humahanga sa kanila. Naalala ko nanay ko. Pagka ito pong mga taong ito, yung nagsasauli at yung katwiran nila. Kasi yun din ang laging katwiran ng nanay ko. Yung higit pa sa atin ang may mas nangangailangan. Yan ho yun mga kaibigan Nakita ninyo walang ebidensya sa paglabag ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi ako nagsasabi. Kayong mga hindoropot. Hindi ako may sabi niya. Sino may sabi? 3 congressman. Sino yung isa? Anak ni Presidente Duterte. Si Congressman Paulo Duterte. Sinabi niya walang paglabag ang ABS-CBN? Hindi. Pag marunong ka umintindi, yun ang ibig sabihin. Hindi sinasabing diretsahan. Hindi inaamin. Ang sabi niya kasi, mga kaibigan, paiimbestigahan nila, hahanapin nila yung mali, yung paglabag sa prangkisa
ng ABS-CBN. Kaya kayong mga troll, tigil na bibig. Kayong mga nagmamagaling sa social media. Ang sabi nga, we are a government of laws and not of men. Hindi po madadaan ito sa paramihan. Mas maraming troll, magiging totoo. Yung ba ibig sabihin nun? Ba hindi. Kahit na sandamakmak pa kayo, hindi nyo mababago yung katotohanan. Hindi nagiging tama ang mali dahil sa opinion, marami nag-uopinion na mababasa mo. Di naman dami na yun, sa tingin mo lang yun. Bakit? Puro fake account yun eh. 80% nung nagko-comment ng ganun eh, na malayo sa putok ng kanyon eh. Mga fake ang account, dami account, mga troll. Yan ang trabaho nila. Kumustahin niyo mga edad niyan, mga bata lang yan. Sabi nga nung isang mamamahayag, mga kaibigan, kinuwenta niya yung edad ng mga bayani natin. Hanapin ko lang siya ha. Ang babata ng mga bayani natin, mga kaibigan, na ang kanilang mga panahon, sa kabila ng kanilang kabataan, mga kaibigan, naging abala sila para sa pagtatanggol at pakikipaglaban para sa bayan. Itong mga ito mga kaibigan, yung mga ngayon, yung mga troll, ako, yung mga anak ng, mga kaibigan, ang pinagkakabalaan kung paano, susuportahan yung mali, yun. Ito nakalagay, si Emilio Jacinto po, bayani, namatay sa edad na 23. Sipin ninyo, pinagtanggol nila, ipinakipaglaban nila ang kalayaan ng bayan, ng ating bansa at ng ating mamamayan. Emilio Jacinto namatay sa edad na 23. Si Del Pilar, mga kaibigan, ang edad nung namatay, 24 anyos. Si Antonio Luna, 33. Si Jose Rizal, 35. At ang kanilang kabataan ay nagugol sa pakikipaglaban para sa ating bansa. Habang ang mga kabataan ngayon ay nakikipaglaban para sa China. At by the way, speaking of sano ba China? Mga kaibigan, merong offer si Presidente Duterte na pabuya para sa sino mang makapagtuturo na kinaroroonan daw ng mga komunistang MPA. Halimbawa, alam mo raw, natutulog. 2 million yata bawat ulo. Ngayon, mga kaibigan, yun daw mga, mga commander, yan. Paano yung, Supremo? Di ba kasama yun? Dapat kasama Supremo. Pag sinabi mong komunista yan, na totoo namang mga komunista yan, hindi lang komunista, kawatista pa.
pag sinabi natin, dapat kasama China. Di ba? Ipatuturo pala natin yung mga kuwan eh. O papapatay pala natin yung mga leader ng komunista eh. Dapat yung pinanggagalingan, mismong China, di ba komunista China? Ba't hindi kasama yun? Sana dapat sa makapagtuturo ng mga komunista, lalo na yung pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng ideolohiyang yan ng komunismong China, komunistan China, ituro nyo may bayad, may pabuya. Sama nyo yun. Hindi ba? O kaya kung hindi nyo pala isasama yun, dapat niliwanag. Sinabi nyo local communist. Imported, hindi. Ay nako mga kaibigan, sipin ninyo ha. Ang babata ng mga kwan, ano? Ng mga bayani natin, ng mga matay. Para sa ating inang bayan. Pero ngayon, ano? Wow! China! Ayan po, ha? Wow, China! Alagay ko, kung ako, masusunod. Pag-resignin na natin lahat ng military, tsaka ng pulis. Ang gawin na nating pulis at tsaka militar, mga inchik na. Kasi pag inchik, di nahuhuli. Pagka inchik, kahit na tinitiktikan ng bansa natin, nalalagay sa panganib ang seguridad ng ating bansa, hindi sila inuhuli ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ho ba? Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ito namang si Yorme, mga kaibigan, sinasabi po na siya daw tutol doon sa pagpapalawig pa nitong ECQ o ng Enhanced Community Quarantine hanggang sa katapusan ng buwan, mga kaibigan. Bakit daw ho? Kasi daw marami ang mawawalan ng trabaho sa Maynila kapag ka na-extend. Extended na nga po sabi niya siya ay bumoto. Nagbotohan daw sila doon sa pagpupulong. Kung pabor sila, kung ano gusto nilang mangyari, isa siya sa mga bumoto raw na wag nang ma-extend. Pabor siya doon sa pagpapatupad ng tinatawag na general community quarantine sa Metro Manila Council's meeting. Madalit sabi, talo siya. Kung ako, sabi ko nga nung umpisa pa lang hindi pa nagdidesisyon yan Ano sabi natin?
mas mabuti nang ituloy-tuloy yan. Ang problemahin ng gobyerno, hindi yung sasabihin itong mga mayor kung i-extend o hindi. Total, kayo rin lang, sa lahat naman ng bagay, wala naman pwedeng sabihin ng iba eh. Di ba? Kung ayaw pakinggan, gano'n naman talaga eh. Di ba? Ang nangyayari ngayon, di naman talagang, parang seremonyal lang yung mga meeting-meeting na yan eh. Mga kaibigan, dahil in the end, kung ano yung gusto ng national government, yun din naman ang nasusunod eh. Hindi ba? So, mga kaibigan, tayo, pabor namang ma-extend yan eh. Bakit ho? Kasi po, base sa mga resulta na nangyari sa ibang bansa, ang mas mapanganib, yung pagbalik niyan eh. Ang kailangan na lang, ba't may pa-consultation pa? Yun din lang, yung gusto rin lang naman pala ninyong masusunod, tama naman yung gagawin mo. Di ba? Extend mo. Ang problemahin ninyo, hindi yung mag-meeting yung mga yan. Yung mga mayor. Ang problemahin ninyo, yung kakainin. Papanong matutulungan yung mga tao habang pinalalawig ito pong o pinahahaba, mga kaibigan, ay itong quarantine, marami ang naghihirap. Ang nakakatakot nga ito eh. Halimbawa, tinanggal na yung, wala na, okay na tayo. Wala nang quarantine, wala nang lockdown. Ano, ang nakakatakot niyan, yung parang nangyari nung gera. Sabi nga ng mga matatanda nun, maraming Pilipino ang naging walang hiya, sumama ang pag-uugali. Pagkatapos nung World War II mga kaibigan, maraming nasikilang kalayaan, maraming nagutom. Sabi nga kinakain ng mga tao no, dahil sa hirap ng buhay. Yung kung tawagin daw, Sputnik. Mga panis na kanin yun huhugasan mo. Tapos kakainin mo. Tawag nila nung araw, Sputnik. Mga kaibigan. Nung wala ng gera, yun, dumami magnanakaw. Nanganak yung mga magnanakaw na yun. Nagkaapo. Tapos napunta sa gobyerno. Yun ang nangyari. Kaya dumami walang hiyang Pilipino. Ano ngayon ang mangyayari after ng quarantine, lockdown? Ano mangyayari? Ano expected natin? Bali ba nakaamba na marami ang mawawala na ng trabaho, tuluyan. Kasi magkakaroon ng new normal na tinatawag Yung dating normal, abnormal na ngayon yun. Hindi ba? Iba na ngayon ang magiging takbo ng buhay ng mga mamamayan. Hindi ho ba? Paano natin pinaghahandaan yan? Yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Isip mo, dami nagutom dito Kaya nga hanggang ngayon, nag-iiyakan. Tama rin ang sinabi natin, hindi ba? Bago nila, nung i-announce pa lamang na mamamahagi ng pondo ang gobyerno para sa mga mamamayan, walang tutol dun Sabi ko ang problema natin, itaga mo sa bato yan. Hindi magmimintis to. Di ba yan ang babala natin kung kayo nakikinig na nung bago pa ipatupad yung SAP na yan, yung Special Amelioration Program na yan. Ang babala na natin, tiyak na magkakagulo yan. Kasi pera yan Talagang ang mga magnanakaw, mga kaibigan, harangan man ng sibat, magnanakaw yan
Ha? Pera yan eh. Kita mo, ultimo mga barangay kupitan, talagang pinanindigan ng kawalangyaan, di ba? Oh. 8,000 yung binibigay. Bakit sa ibang lugar merong tumatanggap ng 6,500? Di ba kalukuhang malaki po yun? Ha? Ito na yung pinakamalaki talagang kahayupang nangyari dito sa Pilipinas. Itong panahon ng pandemic eh. Mga kaibigan, lahat nangyari dito eh. Oh, isipin mo na atim nila yun. Ha? Naatim ninyong gawin yan dun sa oras na nangyayari na ang lahat ng buhay kasama sila nasa panganib. Yun yung sinasabi natin para kayong nakasakay sa isang bangka. Halimbawa, 6 kayo. Ang gustong mangyari nung isa, meron din kayong 6 na tinapay. Yung gustong mangyari nung isa, yung 5 kanya. Yung isa, hati yung 5. Sipin mo. Oh. At hindi lamang sa barangay may nagnanakaw, sigurado. Yan laki ng pondong yan, paano nila ipaliliwanag yan? Hindi na maipaliliwanag yan. Mga kaibigan, yan bang pinagdaanan ng perang yan? Unang-una, mali eh. Hindi ba? Iba-iba ang kondisyon. Araw-araw nababago ang patakaran. Kung sino ang bibigyan at hindi. Oh, paano nga? Walang sistema eh. Hindi ho ba? Paano mo i-account ngayon yung pera? Wala nang pananagutan. Una, wala namang nakulong na magnanakaw dito eh. Alin? Kung dito lang sa gobyerno ni Presidente Duterte, merong isang nakulong na magnanakaw sa gobyerno. Ha? Wala nang gagawa ng pagnanakaw. Basta malaki ha. Hindi yung nagnanakaw. Kung ano man yung nangyayari nun, ganun din ngayon eh. Mas malubha nga ngayon eh. Huling-huli na. Wala pang kaso eh. Hindi ho ba? Ngayon, ang problemahin ninyo dahil dito sa pagpapalawig nitong ECQ, talagang pag kinumusta mo yung mga tao, hanggang inip na eh. Hindi lang inip, kundi ang iniisip din yan, ano ang kinabukasan at kapalarang naghihintay sa akin pagkatapos nitong lockdown na ito. Hindi ho ba? Lahat yan ang iniisip. Yung mga iba, wala ng trabaho. Magkakaroon na ng new norm. Hindi na natin pwedeng gawin o hindi na natin makikita yung mga ginagawa noon kaysa ngayon. Pero maraming posibilidad na pwedeng mangyari. Halimbawa nga po, baka dumami ang mga magnanakaw na yan. Lumaki ang krimen. Bagay, gusto nila yun eh. Gusto ng gobyerno yung maraming krimen. Kasi pagka maraming krimen, maraming magnanakaw, wala talagang makukulong. Hindi ho ba? Bakit? Sa mo'y kukulong yan, ang dami niyan. Kaya tama rin tayo doon sa sinasabi natin, ibinababala natin pwedeng mangyari na dadating ang oras dito sa Pilipinas dahil ang mga magnanakaw napupwesto sa gobyerno, mga kriminal mga smuggler, magnanakaw. Isipin ninyo, dadating ang araw yung law-abiding citizen, yung mga peace-loving citizen, matatakot na yan eh. Sa dami na ng magnanakaw na hindi naman napaparusahan, ano mangyayari? Pag dumami na yan at silang lahat nasa gobyerno na, ano gagawin mo? Kakabahan ka. Mangangamba ka. Na hindi na tayo, iyan ang hindi na norm, iyan ang new norm, na mangyayari. New normal. Mga kaibigan, mas marami na ang kriminal kesa sa mga law-abiding at peace-loving citizen. Mga kaibigan,
biro nga natin nun eh. Kung ganyan ang mangyayari, baka darating ang oras yung mga matitinong tao, magpapakulong na eh. Kasi mapanganib na yung lipunan. Sapagkat ang mga namumuno na sa gobyerno, mga kriminal na, mga magnanakaw na. Hindi ho ba? Paano kung ang pulis mo, di ba, yung mga pulis na gumagawa ng krimen, ganyan na kapanganib. Di ba mas mabuting yung mga matitino, meron na sariling lugar. Hindi ba? Mga kaibigan, na hindi sila dapat mahaluan. Di ba sa Amerika ganyan? Baka akala ninyo. Nung araw, pagka ang community, ang tawag nila dyan, discrimination. Yung mga puti, ayaw nila ng nahahaluan ng kapitbahay na ibang lahi, iba kulay. Pag may kulay, isa-isang nag-aalisan yung mga residente sa isang community. Pag may itim na nahalo ron, parang pinandidirihan, gano'n, ayaw nila. Takot sila, mga kaibigan. Baka ganyan namang mangyari dito sa Pilipinas. Totoo nangyayari yan sa Amerika. Ewan ko kung hanggang ngayon, Dati ganyan. Binebenta kagad yung property, may lumipat na itim. Naku, bentahan, kakalat na yung balitang yun. May itimaan niya nakatira dyan. Benta na natin ang property natin. Lumipat na tayo. Ayaw nila noon. Yun ang kapareho, mga kaibigan. So, ang sabi naman ni Isko Moreno, balikan natin ito. Habang pinalalawig daw yung ECQ, yun daw mga kumpanya, magsasara. Siyempre, kasi malulugi. Yung mga trabaho, mawawala. Yan daw, hindi mapasusubali ang katotohanan. Sabi niya, ang mga kumpanya, hindi na makakayanan na magpatuloy pa sa negosyo nang wala namang income. Totoo, kahit naman karaniwang tao ang buhay natin ngayon, puro withdrawal. Walang deposit. Di ba? Puro palabas ngayon. Yung konti mong naisusubi, naubos mo na. Di lalo yung mga mahihirap. Kaya, ang laki ng paghanga ko dun sa mga nagsasoli, mga kaibigan. Wala naman sila ano ba na itabi nun? Hindi ba? Hindi naman sa pinangungunahan sinasabi nating hinahamak sila. Hindi. Hinahangaan ko nga Di ba ang hinahalimbawa natin lagi yung nagkaroon ng abuluyan sa panahon ni Kristo? Ang dami nagabuloy. Mayayaman nagabuloy. Pero sino ang sinabi ni Kristo na higit sa lahat ang nakapagbigay ng malaki kahit na kusing lang yung ibinigay, mga kaibigan? Yung nagabuloy ng 2 sentimo yata. Sabi niya sa lahat dito, yan ang nag-abuloy ng pinakamalaki. Yung mga mayayaman, nagbigay, nag-abuloy. Pero yung kanilang inabuloy, labis lang nila yun Sobra lang nila yun itong balo, itong babaeng balo, na nagbigay ng 2 kusing o 2 sentimo, mga kaibigan, kung sabi ni Kristo yan ang pinakamalaki binigay kasi
iyan na yung kayamanan niya. Lahat na, wala naman siya. Kaya, at saka naalala ko lagi ang nanay ko, kaya ako umanga doon, yung nagwawali sa karsada, na unang nagsole sa Marikina. Ito ngayon, meron nga sa Caloocan, mamaya basahin natin yung balita. Inspirational ito para sa akin, na sa ganitong pagkakataon, meron pang mga tao na hindi mo inaasahan, sa hanay pa ng maliliit manggagaling ang gagawa ng kabutihan. Kabutihan yan pero ito, hindi ito iso-social media ng mga hinduropot. Yan ang dapat ninyo na ipinakakalat sa social media. Sapagkat ito ay merong matututunan na pwedeng magising yung iba. Meron nga ako nabalita, napakawawalang yan, mga media. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ang kakapal ng mukha ng mga hayop na yan, mga kaibigan, baka akala ninyo. Tutuloy muna natin itong kay Yorme. Pagka daw nagsara na itong mga kumpanya, na hindi naman mapipigil yan kasi ano yan sino ba naman ang negosyanteng kaya nagnegosyo para malugi, para ubusin niya yung kayamanan niya, di ba? Kaya nagninegosyo yan para kumita. Yan ang katotohanan. Ang sabi niya, we cannot afford that. We want to help them. Sabi niya yun. Sipin mo yan. Buhay ang kabuhayan. Bakala ko, buhay ni Lito Atienza. Buhay party list. Kala ko, yun na sasabihin. Wala. Pero wala naman Baliwala yung kanyang pagboto na itigil na. Kasi ako nga, hindi rin pabor doon sa kay Isko Moreno. Mas gusto ko na ito. Alam nyo, ang isang bagay na kinagugusto ko rito sa lockdown, yung peaceful ang ating kapaligiran. Walang makagawa ng masama. Kasi may mga nakabantay, di ba? May mga pulis, may mga militar. Ang pwede lang gumawa ng masama, sila. Mga kaibigan. Di ba? Mas gusto ko ito Kaya lang, ang problema natin pare-pareho, paano tayo mabubuhay? Hindi ba? Yun ang dapat na ina-address ng gobyerno. Hindi yung patupad lang tayo ng patupad. Pero wala naman tayo nakahanda. Kadalasan nga yung mga pagpapatupad lahat naman talaga. Hindi halos pinag-aralan Walang planning Ang daming tamad ngayon. Ito, gustong-gusto rin ng mga government official ito Kumikita sila sa kupit, wala naman silang ginagawa. Di ba? Sa totoo lang, may ginawa ba sila? Wala naman Pig-aralan, yung utos natin. Ano ba ipapatupad natin? Ganun lang. Pero yung actual na merong initiative, yung konkreto na makikita nating inisyatibo, meron ba nun? Lawa. Ito yung mga Caloocan residents. Sabi may ilang mga residente dyan sa isang barangay, Bagong Silang, sa Caloocan City, ang nagsauli ng kanilang 8,000 pisong
tulong na natanggap mula sa gobyerno. Nagpasya raw itong mga residente na isauli yung kanilang nakuhang tulong dahil sa sila ay nakatanggap na ng financial assistance mula sa Department of Labor o kung hindi man ay sa SSS. Nakita na ninyo? Kung sino pa yung wala, yun ang hindi swapang eh. Sa mga taong swapang, lahat ng makukuha, kukunin yan eh. Kay mahirap, kay mayaman. Nasa merong mga taong may mga sentido komon at saka may puso. May sentido komon sila eh. Ano sabi nung isa na nakausap? Nangangailangan din po kami. Pero mayroong higit pang mas nangangailangan. Yan ang sabi ng isa. Yung isa naman, ang sabi niya, siguro tinanong, ba't mo sinuli? Hindi ba kailangan yan? Kailangan naman po. Pero, marami pang hindi nakakakuha eh. Isipin ninyo yan. Ako nga, naghihintay ako eh. Hindi para sa aking sarili. Mga kaibigan, tinitignan ko ang sincerity ng gobyerno. Wala naman kami, kinuha lang kami ng listahan Siguro, pag hindi nakarating sa amin yun, ninakaw nila yun. Kinunang kami, kinuha mga pangalan namin eh. Sinong posibleng magnakaw niyan? Ang kumuha sa amin, yung homeowners ng pangalan namin. Yun daw, isusumite. Hindi ko alam kung saan nila isusumite yun. Kung sa barangay, tapos yung barangay naman, isusumite, wala kaming pinila pa, pero kinunang kami ng pangalan. Meron pang isang ginawa yung anak ko eh. Nagpunta sa City Hall para, ewan ko kung ano yung dinala niya ron. Kinailangan yung ID namin mag-asawa. Dinala niya. Ang sabi mga kaibigan, senior pala ito bakit hindi nyo kinukuha yung merong makukuha sila eh. Meron daw. Okay, tanin nyo. Kung talagang totohanan yan, wala yung sincerity ron eh. Kasi nga, ang iniisip ng mga humahawak ng pera sa gobyerno natin, magnanakaw sila. Hindi yung welfare o kapakanan ng tao ang kanilang iniisip. Yung mananakaw ang iniisip nila. Yan ang totoo eh. Ako naman, pag natanggap ko halimbawa, may pera, hindi ko pa rin sosoli sa kanila, katulad ng ginagawa nito. Kasi, diskumpiyado ako, gobyerno eh. Ano gagawin ko? Hahanap ako ng ibang mas nangangailangan at doon ko personal na iaabot. Kaya, ibabahagi ko para mas maraming matulungan. Yan ang iniisip ko eh. Inaantay ko lang, sinusukat natin ang sinseridad sa pamumudmod. Kadalasan naman kasi, yung mga benepisyong ganyan, justification lang eh, sa pagnanakaw. Kayo ba naniniwala kayo, lahat ng dapat mabigyan, nabigyan? Sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo dito apektado eh. Mga kaibigan, lahat tayo. Ang naipon natin, ubus na. Konti lang yun, kasi hindi man tayo mayayaman. Ultimong mayayaman dito eh. Di ba? Nagalusan niyan kahit papano.
nabawasan din yung kanilang mga itinatago. Lalo pa yung mga mayayaman dito, yan ang una nagpapanik eh. Takot magutom yan eh. May pambili yan eh. Di ba? Oh. Pagka may panic buying, yan ang nangunguna eh. Yung mga may pera, di ba? Madalit sabi po, ito bakit hindi itinatampok itong mga taong ito? Dapat kinukuha mga pangalan nito, yung street sweeper sa Marikina. Tatandaan ko yan eh. Kasi madali siyang hanapin, isa lang siyang gumawa nun dun sa kanila sa Marikina. At identified mo, kahit di mo alam ang pangalan, yung trabaho niya eh. Di tanong mo sa City Hall ng Marikina, maituturo na sa'yo. Ako personally, pupuntahan ko yung taong yun. Para personal ko lang makilala at makamayan. Ito sabi nung isa, babaeng residente. Kasi mga babae na yata kumukuha ngayon eh. Dahil yun daw mga lalaki, pinasusugal o kaya dinadala sa ibang katarantaduhan yung pera. Mas maraming liblib na lugar, sabi nung isa, na higit na nangangailangan sila kaysa sa atin. Nakakamangha, mga kaibigan. Ito'y sa kabila at sa harap ng kagipitan. Nagagawa nilang magparaya. Ito mga ito suswertihin to Maniwala kayo sa akin. Na-interview lang yan Kung hindi yan na-interview, ito, kaya na-interview, hindi nagpa-interview to. Mga kaibigan. In-interview sila, di sasagot sila. Pero yun, hindi nila ipinagngangalandakan. Nagbigaya niya ako ilang daang bigas kay Isko. Yung pala, ilang kaban lang binigay doon. Binanggit sana Napanood ko may nagpadala sa akin Mga kaibigan di ba panloloko yan? Walang hiya. Ito ang may mas malaking mga naiambag. Alam nyo kung akong tatanungin ninyo, etong mga taong ito ang mas nababagay maging mayor, congressman, o anumang cabinet member. Bakit? Hindi magnanakaw to Mga kaibigan, ganitong tao ang kailangan na natin ngayon sa gobyerno. Hindi na yung mga madadaldal dyan. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin nasa gobyerno, mga ganito ang klase ng pagkatao. Meron dangal, mga kaibigan. Hindi naman sila public servant, Sipin mo yan. Karaniwan lang silang mga mamamayan. Pagkatapos nagagawa nila yun, mga kaibigan, yan ang tama sa gobyerno. Kundi tanga mga mayor, kung hindi magnanakaw ang mayor, kukunin ko yan. Yan ang kukunin nila sigurado. Mga kaibigan. Siguro, kaya hindi pinapansin to Mas maraming magnanakaw ngayon sa gobyerno. Pero kung ang mga nakaupo sa gobyerno hindi magnanakaw, mapapansin ito. Mga kaibigan, naalala ko tuloy si Mayor Lim Yan, mahilig sa ganyan yan. Pag nakakita ng matapat na tao yan, ng taong inapi, walang-wala, inapi. Yung taong walang-wala pero matapat. Yan ang gustong kinukuha ni Mayor Lim. Mga kaibigan, binibigyan ng maayos na trabaho. Ng marangal na trabaho.
Oh. Yung mga inaapi, natatandaan ko nun eh. Kaya napunta yan si Apuang kay Mayor Lim sa NBI. Eh di ba si Apuang inapi? Si Abner Apuang, Makati Police. Oh, tinanggal yan eh. Sa pagka-pulis. Ewan ko kung ano nangyari, kung napag-initan. Ha, mga kaibigan. Wala namang kaso eh. Nag-rap, wala eh. Nag-hunger strike yan. Si Abner Apuang. Ha? Mga kaibigan. Noong naging NBI director si Lim, kinuha niya yan. Oh, mga kaibigan. Yan ang mga gusto ni Lim yung mga may pagmamahal sa bayan. Merong dangal sa sarili. Ha? Eh dito, pinansin ba ito? Walang pumansin dyan, no? Di ba? Binalita, pero may reaction ba mga nasa gobyerno? Wala. Yun lamang sa Marikina, wala eh. Wala akong nababalitaan eh. Di ba? Oh, kayong mga nagpapasikat, nagpapasiklab na gusto malaman ng lahat na tumutulong sila kahit hindi totoo. Mga kaibigan. Oh, di ba? Diyan mo malalaman eh. Hindi totoo eh. Alin, ako tutulong. Yung tutulungan mong tao, yung dapat mong tulungan. Pero kung hindi mo dapat tulungan, mga kaibigan, ba't ka tutulong doon? Di ba? Ang tutulungan mo lang, yung mga, eto, katulad nito mga taong ito. Ha? Maliit na bagay yan kung tutusin ninyo para sa meron. Pero yung kanilang pagkatao, hindi mo mabibili. Kaya ako umahanga sa kanila. Yan din ang lagi kong naririnig sa nanay ko. Pag kami walang-wala, ay babayaan mo na niya yan. Mas marami pa sa atin ang miserable ang buhay. Ha? Oh, hindi ka nabigyan. Eh, babayaan mo, mas marami pang higit na nangangailangan kaysa sa atin. Ngayon, eto nga, mga nagparaya, mahihirap na tao, pero napakataas ng uri ng kanilang pagkatao. Hindi nabibili yung ganyang pagkatao, mga kaibigan. Hindi pwedeng ano yan, magpanggap ka. Mahirap magpanggap ng ganyan. Pwede ka magpanggap, mamimigay ka, yan. Pero yung tatanggi ka, naku, ang hirap magpanggap nun. Na masama sa loob mo, mga kaibigan, labag sa loob mo, hindi mo pwedeng pikiin yun. Diba? Ngayon, may nabalitaan ako eh. Isang grupo ng media, ipinagmalaki pa nila na sila binigyan daw ng Department of Labor and Employment ng pera. Ba't natigil ba kayo sa trabaho? Isipin ninyo ito, mga media. Umaasa kayo dyan sa ibibigay. Hiningi nila yan eh. Nag-submit sila ng pangalan daw, 80, para sa 80. O 80 yata yung binigyan. Eh mga kaibigan, mas maraming nangangailangan sa inyo, nagawa nyo yan. Anong kahayupan yan? Ba't ginawa ng Department of Labor yan? Manggagawa ba yan? Oh, sipin ninyo. Media. Sa mga ganitong panahon, hindi tayo kasali dyan. Ang mga nasa media, hindi dapat sumali dyan.
Hindi ba? Tayo yung dapat na, kayong mga tumanggap. Ha? Makakapal ang mukha nyo. Wala kayong kahihiyan. Hindi kayo dapat nasa media. Kung totoong nasa media kayo, ipalabas nyo, hinahamon natin ang Department of Labor ang pangalan ng mga binigyan ng social o kung ano man yung pondo, ang tawag nila doon sa pondong pinamimigay nila dyan sa Department of Labor para dapat sa mga manggagawa na binigay nila sa media organization. Sino-sino ang mga pangalan na yan na inaprobahan at binigyan ng pera. Ito naman daw mga suwapang na ito, ipadadala daw kunyari, hindi alam eh. Alam naman ninyo, trabaho ng mga ilang nasa media, lalo na yung grupo na yan, mambubukol yan. Ipanghihingi ka ng pera niyan. At hindi tayo nakasisiguro na Department of Labor lang ang hiningan yan. Mga kaibigan, hindi kayo dapat nasa media. Di ba? Sino ngayon ang house yaw? Hindi dapat nakikihalo ang media sa ganyan. Lalo na pangangailangan ng mga tao yan. Nawalan ba kayo ng trabaho? Hindi ba kayo pinasusuweldo? Ha? Tuloy ang dyaryo, di ba? Tuloy ang radyo. Di kayo nahihiya? Mahiya kayo sa balat nyo. Mas marangal pa sa inyo yung street sweeper ng Marikina at saka itong mga taga-Caloocan na nagsauli ng pera. At ang Department of Labor, hinahamon natin, siguro, ginagamit ni Bello ito, para mag-PR. Abay, hindi mo dapat gamitin yung pera na yan para ipang-PR mo sa media. Yan ay dapat mong ibigay sa mga manggagawa na walang hanap buhay ngayon. At hinahamon ka namin, Bello. Hindi mo pera yan. Ilabas mo ang pangalan ng mga binigyan ng Department of Labor na nasa media. Nasa dyaryo yan. Lumabas yan sa dyaryo. Pero wala ang mga pangalan nila. Yung nagmamagaling lang na duling. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron daw isang programa na ang pamagat, Wow China. Mga kaibigan, na ini-air ngayon sa isang himpilan na himpilan ng gobyerno. Government station. Ibig sabihin, ang operation ng istasyon na yan ay pera ng gobyerno. At yan ay pera ng taong bayan. Mga kaibigan. Pero yung programa, programa ng Inchik. Ang pinopromote yung in China. Mga kaibigan. Bagay, walang makikinig dyan. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dyan. Hindi lang yun. Alam nating pro-China ito. Anti-communist pero hindi anti-communist China.
Oh, mga kaibigan. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Bakit ninyo ginagamit ang pondo ng gobyerno na pondo yan ng taong bayan para mag-promote kayo? I-promote ninyo ang interes ng China gamit ang istasyon ng gobyerno. Anong katarantaduhan yan, mga kaibigan? Ang dami nga yung mga pipitsuging announcer ngayon na nagsulputan Ba't di nyo yun ang paglalagay nyo dyan? Alam nyo, sa totoo lang, ang laki ng perang nasasayang matagal ko na sinasabi to ng gobyerno sa pagpapatakbo ng radio station. Ang dami pang katiwalian dyan. Television station. Hindi naman effective. Mga kaibigan, halos mamalimos ng ng following, mga kaibigan. Walang credibility. Okay na yan, sige. Kasi may mga empleyado na riyan under the Office of Presidential Communications Operations Office. Martin Andanar na naman ito. Itong si Martin Andanar, simula nung maupo ito, wala na ngang naitulong at wala nang nagawang matino para sa administrasyon ni Presidente Duterte. Puro kalokohan pa ang mga pinagagawa nito. Kung sa bagay, pasalamat kayo. Kasi, grap yan Hindi ba, maliwanag na yan Paglabag sa anti-grap law yan. Sipin mo, ang operation ng radyo ng gobyerno ay ginagastusan ng gobyerno. Therefore, pera yan ng taong bayan ang ginagastos dyan. Bakit kayo naglalagay ng programang nagpo-promote sa Incheck? Sa China. Alam ba ninyo, nung araw, kami ni Kauding Bartolome, nandun pa kami sa DWBC. Kaming laging magkasama niyan maghapon ito'y panahon na ba ni Ramos ito? Panahon ni Cory. Hindi ko matandaan nagkakape kami dyan. May madalas kaming dyan, nakakapihan pinakakape kami sa McDonald's. Mura lang naman kape ron. Doon kasi marami nagkukwentuhan doon doon kami natambay ni Kauding lumapit sa amin yan. Sabi niya, alam niyo yung programa niyong dalawa? Inchik ito pero Filipino-Chinese, hindi yung mainland lang, inchik ang pa rin niya. Ang pangalan nito, Crispin Ito, may programa rin sa radyo, sa ibang istasyon ng radyo. Alam niyo ba, sabi niya, kayong dalawa, kilala kayo sa Binondo. Bakit? Ang dahil nakikinig sa inyo ron At saka ako sabi niya, sa programa ko, kung ano yung binabanggit nyo sa programa nyo, yun ang sinasabi ko dun sa programa ko Sabi nyo Incheck, commentator na Incheck, si Mang Crispin. Madalas naming nakakakwentuhan yan. Tsaka gustong-gusto niya pag nagkukwento si Kauding kasi si Kauding, pag bumangka yan, matatawa ka
At saka hahanga ka, ang gaganda ng sinasabi, ng komentaryo. O, mga kaibigan, napapanganga siya, kaya napipilitan siya magpakape. Gusto niya mapakinggan live O, ngayon, isang araw, gusto niya raw lumipat ng istasyon. At gusto niya mapabilang doon sa grupo namin doon, kami ni Kauding. Kausapin mo, Anya, yung may-ari. Samahan niyo ako. Sige, hindi sumama ka. Pinakain pa kami. Pagkatapos, pagdating doon sa impilan, andun ang bait ng mga may-ari nun kaya lang, pumanaw na Para ko na rin mga magulang yun dahil napakabait sa akin nun. Yung mag-asawang Hodrial. Si Kabeni Hodrial. At saka yung kanya may bahay. Pati yung anak, si Benji, kaibigan ko yan. Ngayon, di sinama namin doon. Pagdating doon, sabi ni Kauding, samahan mo niya Induki, Mrs. Kasi nagpapatakbo si Mrs. Rubueno. Si Mrs. Delia Rubueno, alam niyo ba yun? Yun ang unang naging amo ni Noli De Castro. Yung programa nun sa radyo, yung mga parang kay Chadeli, yung mga may sumusulat sa kanya, ang dami sumusulat doon Mga preso, sumusulat pa, ang dami. Ang nagbabasa ng sulat, si Noli De Castro. Mga kaibigan, sabi ni Kauding sa akin, ikaw na ang magsama dyan kay Mrs. Naiwan siya rin sa sala. Ako pumasok, sinamahan ko. Sabi, ano ba ang sadya mo? Sabi sa akin gano'n. Eto, may pinasama ni Kauding. Umapo kayo. Sabi gano'n. Di kinausap ni, sabi, gusto ko bumili. Gusto raw kasing, kumuha ng programa. Bibili siya ng programa. Anong programa yan? Sabi ni, malumanay magsalita yun si Mrs. Anong programa yan? Sabi, Chinese. Sabi ni Mrs. Rodrial, ay naku, Yoko, hindi kami kumukuha ng inchik dito. Ayaw namin ng inchik. Natawa ko. Na-offend yung bali ba si Kauding, nung paglabas namin ng opisina, sabi ni Kauding, Percy, ano sabi? Hindi ko na mapigilan yung tawa ko. Sabi ko, ayaw daw ng inchik Kahit saka ako bumalaras ng tawa. Medyo napahiya si Kauding doon sa inchik. Isipin mo, pinakain pa kami ng inchik. Pero, bilib ako. Mabait naman yung si Crispin. Sa amin, wala namang masamang tinapay. Pero, umanga ako doon kay Mrs. Rubueno Sipin mo talaga naninindigan, ayaw ng inchik. Tapos pinopromote nyo, China. Damuho kayo. Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, ipopromote nyo, inchik. Hi, Ka Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid.
Ito naman ang sinasabi ko, tingnan ninyo ang katwiran nito. Ito mga nag-aral to abogadong naturingan Sabi niya, anong tawag nito? Saan ba yun? Teka. Sabi ni, kanina nga, nanonood ako ng TV. Pagbukas ko, ang gulat ko akala ko nabuhay si Ike Losada hindi pala si Ike Losada yung napapanood ko. Si Harry Roque pala yun, mga kaibigan. Ngayon, ito sabi niya, yun daw mga batikos, kritisismo, laban sa radyo na pinatatakbo ng gobyerno na nagsasahim papawid ng programang nagtataguyod sa kultura ng mga inchik at kasaysayan. Yan daw bahagi. Ito bahagi raw yan ng freedom of expression. Unggoy. Yobab. Mga kaibigan, binababoy mo naman yung press freedom Ang layo nung sinasabi mo sa press freedom. Yan ang walang kaugnayan sa press freedom. Unang-una, wala silang freedom na gamitin ang resources ng gobyerno para mag-promote ng kanilang kultura. Yun ang tunay doon. Hindi press freedom issue ito. Ito'y graft yan At ito'y treason. Pagtataksil ito sa bayan, hindi ito usapin ng kalayaan sa pamamahayag at pagsasalita. Harry Roque. Kung hindi, yan ay issue na may kaugnayan sa graft, may kaugnayan sa kataksilan laban sa mamamayan. Sapagkat nagsasalita sila gamit ang resources at facilities ng gobyerno na pinopondohan ng taong bayan. Palibasa, binabaluktot yung katotohanan, gustong palusutin Gustong i-justify yung mali, Hindi mo ma-justify yan ng press freedom. Hindi ka ba naiiya sa pinagsasabi mo? Nakapanginginig ka ng laman, Nakakapanginig ka ng taba.